Alright, next one is setup. Paano na natin isi-setup yung Adobe Animate natin, yung interface. So first, open muna natin siya. Ganito yung icon niya. AN na siya, Animate. And then may iba pa pala, Adobe Character, tawag sa kanya. Adobe Character. Yan, si Adobe din. Siya din yung may gawa nito. Yan. Check lang natin. Parang hiniwalay nila kasi dati si Flash, meron to. Pero ngayon, ito, dito na siya, Adobe Character. Pwede niyang i-trace, gamit ka ng camera, and then iti-trace niya yung mukha mo for movement, ganyan. Pwede kang mag-create ng sarili mong avatar gamit to. Ganyan si Adobe Character. Pwede mong gawin to sa Animate, pero mano-mano yung drawing kasi dun eh, pag si Animate. Dito kasi, parang pwede mo siyang integrate dun sa camera mo, and then, para magkakaroon siya ng motion. Yun yung pwede mo na siyang i-animate. Okay, CH naman siya. Yan yung logo niya. Buksan lang natin yung software natin, si Animate. So, version na ginagamit ko is, check ko lang, 2019. Mag-send na lang din ako ng link ng installer if wala ka pang installer dun sa Google Classroom natin para organize tayo. Ayan. So, pagka-open mo, ganito yung interface na magpapakita. We have the standard HD, full HD, and the 4K. Template or preset natin for the sizing. Dito siya. For the character animation, ito lang yung makikita mo, itong apat. And then we have the social. Cancel natin. Yeah. We have the social, meaning pag sa social media mo siya ipopost or ipapublish, syempre nandito na yung mga presets natin. Isang click mo lang, magpapalit yung sa details. Example, this one is the full HD. Automatic magpapalit yan. Karamihan ng question, pag ba pinili namin yung preset, hindi na siya pwedeng i-modify. Pwede mo siyang i-modify. Like for example, nasa user pa din kasi yan eh. Depende pa rin. Ang use lang talaga ng presets para mas mapadali yung selection ng sizes. Next one is we have the game. We have the low, medium, and high resolutions, very high. And then meron din sa Android and then Apple devices na sizes. We have the education. Ganun din. Pinaka-common na ginagamit nila dito is HD. Ganyan. And then now, we have the full HD na. Pag 4K, medyo matakaw to sa memory. Unless you have high-end na workstation, maganda ang 4K. Let's go back to the ads. Ayan, yung mga ads natin. Kung mag-animate sila like the GIF or GIF, pag ipopost nila yan sa mga website, automatic gumagalaw yan. Yun yung use nung ads natin. Okay? Ganyan lang siya. Pwede mong palit-palitan yan. And then we have the web. Yung pinakita ko kanina, nandun sa part ng web, which is the HTML5 canvas. Kung babalikan natin saan na ba yun? Back natin kay Y8. May kita mo dun kung ano yung ginamit sa kanya. Is it the WebGL or HTML5? Ganito. So, ganyan lang siya. May kita mo kung WebGL or HTML5. Dito yun sa advanced pag-clinic natin. We have the HTML5 canvas, we have the WebGL. Pero dito sa ginagamit ko, naka-beta pa siya. Sa 2021 or 2020 na version, wala na ata to. Itong mga beta test na to, parang I think all good na polish na nila. So, start muna tayo sa basic. Let's say, eto, standard, and then palitan ko na lang siya, 800 by 800. And then, ang frame rate ko, mag-stick ako sa 30. And then, mag-stick ka rin sa action script para lahat ng, tawag dito, features meron dito.
Ang action script natin, pwede natin siyang lagyan ng codes. Pwede tayong mag-program. Pwede ka mag-create ng game mo, mag-press yung button, anong mangyayari, ano yung gagawin niya. Okay? So, ganito lang si Adobe Animate natin, yung sa intro niya.